Tia Mito. Mauna na po kami. Ang tagal mong nawala, Gon. Aalis ka na naman ba uli? Sigurado ba kayo na wala kayong nakalimutan? Ilang beses nyo nang tinanong sa amin yan eh. Hindi na kami mga bata. Hindi na nga kayo mga bata. Bakit kailangan pa namin kayo gisingin sa umaga? Eh. Gon, sumulat ka sa amin. Pangako ka, asahan namin yan. Opo. Sulat? Ba't hindi na lang email? Mas madali, tsaka mas mabilis. Hindi, kailangan sulat. Mas maganda kapag sulat. Ikaw rin sulatan mo kami. Ano? Ako rin? Oo. Susulat ako. Sa kaaway lang ang gumagawa ng sulat at saka sa pagbabanta ang laman. Huh? Banta sa buhay. Nagbibiro lang po siya! Naalala ko na! Marunong nga pala akong sumulat ng chain letter. Yung puro kamalasan. Pasensya na po kayo. Puro talaga biro ito si Kiluwa ngayon eh. Di ba Kiluwa, ha? Oo. Nakakatawa, no? Pasensya na. Hindi ko kasi maintindihan. O siya, sumulat kayo. Huwag kalimutan. Opo! At siya nga pala, Kiluwa. Bumisita kayo ulit ni Gon, ha? Maghihintay kami dito. Sana makita namin kayong dalawa uli. Nakakatuwa kayo. Mangako ka. Paalam po, Tia Mito, Lola! Mag-iingat kayo! Mag-iingat kayo sa paglalakbay! Makakaasa po kayo! Babalik po kami dito! Sige! Ang laki ng pinagbago niya mula nang umalis siya para kunin ang hunter exam. Malaki na siya, ano, Mito? Oo nga pala. Yan na! Ang address galing sa kapatid ko. Akala ko kalapati, lawin pala. Ang address lang naman ang kailangan natin eh. Mapupuntahan na natin yung website na pang-hunter lamang. Nandun ba sa website ang tungkol sa Grid Island? Oo! Siguro ang daming sekreto nun, no? Bueno, tignan na natin. Halika na, bilis! Oh! Eto na. Aha, ito pala ang hunter website, ah. Oh. Gon, paki-encode naman yung license number at saka license card, oh. Oh. Ganito palang itsura nun. Kailangan may makausap tayong tao dyan. Subukan mo nga. Para kasing RPG yan eh. O sige. Kung naghahanap ka ng kaibigan, makakatulong ako. Siya ang moderator. May mensahe ka ba? Siya naman ang message board. Subukan mo nga doon sa bartender. Ayun oh. O sige. Ano ang kailangan mong impormasyon? Siya nga. Wow naman, ang dami! Yan ang piliin mo. Sige. O, ito na. Nahanap ko na! Grid Island. Sana yan nga. Pinili mo ang Grid Island. 20 million. Ano? 20 million para sa impormasyon? Bibili mo ba? Oo o hindi? Kung sa bagay, ano nga namang bigay nila ng libre ang impormasyon. Siguro, tama lang ang presyong ganyan. Siguro nga, yung laro mismo, 5.8 billion eh. Masyadong magastos tong pinapasok natin, ha?
Bueno, makinig na mabuti. Sa totoo lang, ang Grid Island ay isang laro na gawa ng mga may hawak ng NEN. Ha? Hindi malaman na hangarin ng may akda. Mukhang may alam siyang kakaibang estilo. Marami silang kasali sa laro. Ibinuhos nila ang lahat ng kanilang NEN sa 100 unit ng game software na ito. Kapag naumpisa na ang laro, mapapaandar na ang kapangyarihan ng NEN at masasali na sa laro ang player. Hanggat buhay pa ang player sa laro, magpapatuloy ito, kahit hugutin pa ito sa saksakan. Sa madaling salita, matatapos ang laro kapag patay na ang player. Ang sabi ng iba, makakabalik lamang ang player kapag nahanap na niya ang save point. Pero wala nakakaalam kung nasan ito. Ayaw nga sa isang may-ari na ayaw magpakilala. Ang may hawak lamang ng NEN ang makapaglalaro nito. Kumuha na ako ng 5 hunter upang laruin at tapusin ang larong ito. Tatlo pa sa kanila ay mga professional hunter na may mga lisensya. Pero wala sa kanilang nakabalik. Wala ni isa. Totoo ba yun? Galing ang impormasyon na yan sa Hunter website. Malamang totoo. Nais ko rin ipaalam sa inyo na may 7 kopya ng larong ito na nakarehistro sa subastahan na gaganapin sa Yorkview City. Kung gusto ninyong sumali, ang minimum bid ay 8.9 billion. 8.9 billion? Sinasabi ko na nga ba tumasa 3 bilyon. Anong gagawin ko? Huh? Isang sikat na laro ang Grid Island. Marami nang gustong bumili ng larong ito. Nagumpisa ng ibenta ito sa mga subastahan pampubliko. Depende sa rating nito kung gaano kadali ito mahanap. Ang pinakamadali ay ang ranggong H. Ang pinakamura naman ay may ranggong G. At yan ang kabuong impormasyon. Sana swertehin kayo. Paalam. Ayos Kailangan makuha natin ang larong yon. Kiluwa, posible ba makasali tayo sa subastahan? Ha? Nakita mo naman hindi ba? Pinakamababa na 8.9. Wala tayong ganong kalaking pera, no? Hindi. Hindi tayo bibili. Magbebenta. Alam ko na. Maghahanap tayo ng magbebenta tapos ipapasubasta natin kapag may kumagat. Meron pa tayong 800 million galing doon sa Coliseo, di ba? O sige, isali na natin yun para lumaki ang kapital natin, okay? Sige, maghanap tayo ng mabibenta. Unahin natin ang mga tiyangge, tapos doon sa subastahan sa internet. Sigurado may mahanap tayo. Sige. Level G. Ibig sabihin, kapag wala akong nakuha sa level na to, magiging imposible nang mahanap ka, di ba, Jin? Doon, may nahahanap ako dito. Papadala ko sa'yo, okay? O, sige. Mantayan mo kapag wala na sa kalahating puhunan, sabihin mo sa akin. O, sige. Yan. Ang sarap naman pakinggan. Ang sarap pakinggan ang tibok ng puso mo. Katunog na mga kumakatang ibon sa paligid at bumubulong na ilog. Aba, nagiba ang tono. Alam mo, yan din ang narinig ko nung una kitang makita. Parang bumubulong na ilog. Malinis pero malamig. Napakadaldal mo talaga. Ganon? Huwag ka sanang magalit. Nag-iinit kasing dugo ko sa mga madadaldal. Ang dami mong malalaman kasi wala silang tigil sa pagsasalita. Totoo yan. Pero alam mo, hindi natin mapagkakatiwalaan ang salita. Masyado itong mapanlinlang. Kahit ikaw, kaya kang linlangin ang mga sinasabi mo at hindi mo basta-basta mahalata ito. Mahirap malaman kung totoo o hindi. Nakakalito. Sa totoo lang, mas tapat ang tibok ng puso. Ang sa akin, pati na rin ang sayo. Pero, minsan, kailangan talaga magsalita ng tao. Naniniwala akong nakakagaan ang damdamin ng pakikipag-usap sa iba. Conforme sa oras at pangyayari, siguro pati na rin kung kanino. Bueno, ilabas nyo ang mga nakuha ninyo at ipakita nyo na sa akin. Kala mo kung sino ko magaling. Gusto mo na naman yatang maging alipin kong muli. Hindi. Etong sa akin, buhok ng sikat na artistang si Sarah. May DNA signature na kasama. Ang galing mo pa rin talaga. Magaling. Ano pa meron? Heto naman ang sa akin, princess ng pinaslang na diktador na si Major Sherman. Sa akin naman, kanang braso ng nakaburol sa pyramid ng Egypto. Eto naman ang sa akin, isang bungo ng unicorn.
Walang peke sa mga ito. Magaling. Ayos. Uumpisan ko agad ang pagsisiyasat. Lumapit na kayong lahat dito. Dala-dala ko na. Kung sisiyasatin mo pa, dapat kanina ka pa nagpakita. Bakit kaya kumukulubot ang noo niya? Ayos. Dali na agad yan sa pinuno. Weshi, Basyo, Senritsu, Kurapika. Base sa huling pagsusulit at itong mga dinala nyo ngayon, pasado sa akin ang lahat ng nagawa ninyo, karapat dapat kayo. Bueno, tanggap na kayong 4. Ako nga pala si Darth Zorn, pinuno ng mga gwardya. At ngayon, bibigyan ko kayong 4 ng isang assignment. At yan ay bantayan ang pinuno ng York New City. At ligtas ninyong ihatid ang pinuno sa kwarto niya sa hotel. Ibibigay ko ang mga detalye. Sumunod kayo. Mula rito hanggang sa paliparan sa liblib ng York New City, lalarga tayo sa isang pribadong sasakyan. 35 oras ang biyahe. Galing naman sa paliparan, sasakay tayo sa limousine papuntang hotel. At 1.5 oras ang magiging biyahe. Kayong 4 ang pupwesto sa pinakalabas ng formation. Maliwanag ba? Sino ba yung posibleng aatake sa ating grupo? Ano ba namang tanong yan? Hindi ko sasagutin yan. Sabihin na nating masyadong marami para isa-isahin. Importanteng tao ang pinuno sa sindikato. Maraming kaaway na pwedeng magpakita doon. Hindi mo siguro ako nauunawaan. Kung may kilala ka sa may posibleng aatake, malaking tulong yan para sa atin. Kung alam natin ang motibo nila, ang pagkatao nila, at kalagayan, makakaisip tayo ng pangkontra. At kung handa sila para sa atin, makapaghahanda rin tayo para may pagtanggol ang pinuno. Ikaw ang hindi nakakaintindi. Kahit sino pa sila, kailangan nating protektahan ang pinuno. Kahit sino, kahit kailan, kahit saan at anumang paraan, yun lang ang kailangan nyong malaman. Huwag mong isipin kung sino ang aatake. Hindi na mahalaga kung sino at ilan pa sila. Basta ang gawin mo, hayaan mong sila ang mauna. Magkano pa natitira, ha? Kung ipagsasama-sama natin, 10,840,000. Ay. Lokong kurang yan, oh. Dinaya na tayo. Doble ng puhunan yung tinubo ng unang vase. Alam mo, kung tutuusin, patibong yun eh. Hiniyaan na tayong tumubo na konti para maengganyo tayo. Tapos saka siya bumawi. At dahil doon, nalugi tayo ng 3.9 billion. Sa bagay, natural sa mandurugas yun eh. Sabi ko na sa'yo, doon na lang tayo sa public website. Ikaw ang may kasalanan. Ano ako? 8 oras tayo naglaro. 985 lang ang kinita natin. Ilang taon pa yun bago tayo makabuo ng 8 bilyon, ha? Buti na lang kaysa wala. Tuwang-tuwa ka kasi na nabenta na yung face eh. Ano ba? Ikaw may kasalanan. Delikado ka bang husga? Lalo na kung hindi mo pa nalalaman ang lahat. Makulit Wow! Ano? Kung mahal siya, mas mahalaga. Wow! Kaya subuko na lang kayo. Wow! Wow! Ano, gusto mo ba ng laban? Oo ba? O sige, laban tayo. Sige ba? Pahit ko! Palakayan tayo ng naipon na pera bago mag-umpisa ang subastahan sa loob ng 2 linggo. Sige ba? Pagkatiyan natin yung natitirang pera natin. Alas 9 ng gabi sa katapusan ng Agosto. Ang mas may maraming pera, panalo. Ayos sa akin yun! Paano kung talo ka? Ang talo, susunod sa iutos ng nanalo. Maliwanag ba yun? Pahit ako dyan! Humanda ka, lalampasuhin kita! O paano, manda ka? Ikaw rin! Ngayon na! Nagkakasundo kaya yung dalawa? Huwag kang mag-alala sa kanila. Matatanda na yung dalawang yun. Kung sa bagay. Ito, isa pa nga dyan, oh. Apo, $4.9 million ang kapital ko. 5 billion ang target ko. Hindi, 10 billion na lang. Wala nang ibang paraan.
Nick, bawal pumasok ka minor de edad. Madalas tanungin sa akin yan. Alam mo, mukha akong bata eh. Pero tignan mo, wala man sa itsura, 20 anyos na ako. Madalas nga ako mapaaway dahil dyan eh. Oh, Hindi kita niloloko, tignan mo to. O, di ba? Tusong milky yun ah. 500,000 ang hiningi niya kapalit nito. Magaling, ayos na to. Kailangan ko na lang maibenta to sa ibang website. Ha? Naku naman! Si Vincent Gutierrez ang nanalo ng item number 89. Ganun pala. Kailangan maghintay sa huling sandali bago mag-bid. Hindi bale, matututunan ko rin to. Matingnan nga ang susunod na item. naman! Bakit nagkaganon? Wala naman akong ginawang mali ah. Bakit wala nangyayaring tama? Nakakainis na. Ano ba yan? Ano ba yan? Lumulusot sa gusali yung tao eh. Tama naman ang ginagawa ko. Eh bakit? Kainis! Hindi pwede. Naisa na ako na kiluha. Imposible yun. Hindi pa niya kayang gumawa ng peking laro eh. Hindi niya ako kayang gulangan. Paano kaya yun? O baka naman naloko rin siya ng iba. O di kaya ito yung totoo. Pero kung ito yung totoo, bakit hindi nauulit yung laro? Dahil ba para lang sa hunter ng laro? Pambira naman. Baka kailangan ko i-hack ang hunter site. Hindi pwede. Masyado delikado. Sana nandito si Kuya Irumi. Pwede ako makipagkutsaba sa kanya. Pambira naman oh. Kung kailan mo siya kailangan, wala naman siya. Gusto ko malaman! 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 Malalaman ko sikretong yan. Wala akong pakialam kung anong kapalit. 12.7 billion pang balanse na account ko. Kailangan ko madoble yun para manalo ang taya ko. Papa, tumaya ka na! Kailangan ko ng 15. Pahiram na 15 bilyon. Gamit ang autopilot, papuntang Ringon Airport ang sasakyang ito. Ay, 3 araw pa bago sila dumating sa subastahan. Kailan nga ba yun? Mga 10 anyos ako, nung huli nakalabas ako. Pupunta kaya siya sa Yorkview City? Malamang pupunta siya. Naalala ko tuloy yung hitsura ng mga mata niya nung binanggit ko yung tungkol sa gagamba. Gaganda, kinilig ako. Gusto kitang maging kaibigan. Para sa susunod na kabanata na tungkol sa mga gagamba. Sa wakas, makikita ko na rin ang pinuno at ang York New City. Tingnan nyo. Ano yan? Hindi yan totoo. Nagkakamali ka. Yan ay totoong nilalang. Dati namin siyang kasama sa grupo. Hindi kasi siya nakinig sa aking babala. Pinagbayaran niya yun ang buhay niya. Masyado niyang inisip ang kalaban kaya nagkaganyan siya. Dahil sa bulilyasong ginawa niya, nilagay niya kami at ang pinuno sa panganib. Kaya tinapos namin siya. Kayong 4 ang papalit sa taong yan. Dala ko na ang 4 na baguhan. Mabuti. Kamusta? Kanina pa namin kayo hinihintay. Dito ang daan. Ipinakikilala ko sa inyo ang pinuno namin na babantayan ninyo. Binibining Neon. Babae? Siya yun?